Narito ang report mula kay Giselle Ricafort mula sa PITX. Kumusta ang PITX, Miss Giselle? Giselle, good morning. Lakay, good morning Lakay. Patuloy sa pagdagsa yung mga pasaherong pauwi na sa kanilang mga lalawigan dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ayon kay Colin Calbasa, ang Senior Corporate Affairs Officer ng PITX, pinakamarami yung mga kababayan natin itong Sabado na pumalo sa mahigit 170,000 at kahapon Linggo ng palaspas mahigit 165,000 o 65,000 mananakay. Wala pa gaano Lakay na pila sa mga walk-in na pasahero na biyaheng Bicol. Pagamat ilan sa mga yan yung madaling araw pa naghihintay dito sa terminal. Una na kasi nating inulat na bagamat fully book na yung mga advance booking ng ilang bus line pa Bicol, may naka-standby naman silang karagdagang mga booth para sa mga walk-in. Kagaya nitong Megabus, fully book na yung kanilang biyaheng Bicolandia para sa Martes Santo, pero maluwag pa naman yung kanilang biyaheng Visayas. Puspusan Lakay yung inspeksyon sa mga pasaherong pumapasok sa terminal na yung ilan na kumpiskahan ng mga ipinagbabawal na dalhin sa biyahe. Halos 200 yung mga nakumpiskang gamit kagaya ng mga itak, asul, gunting, lighter at iba pang mga patalim. Maya-maya Lakay i-inspeksyonin ni Transportation Secretary Vince Dizon itong PITX at alamin din niya yung kondisyon ng libo-libo nating kababayan na pauwi sa kanilang mga lalawigan. Pakinggan natin yung ilang pasahero na ating nakapanayam. Para iwasan din po, akala ko kasi yung biyahe ba, baka wala ng biyahe. Kaya nagmaagal na lang. Wala kaming pasok. At saka gusto ko rin po na hindi man sa pila. Mamaya kasi mahaba na yung pila niya. Mahaba na po. Oo. Ayan Lakay, sila yung ilan sa mga pasahero na willing to wait naman daw dahil una na nga binanggit sa atin ni Mark Elar, yung dispatcher doon sa Philtranco, na nasa 3 oras para Lakay na de-delay yung ilang bus na biyaheng Bicol dahil daw doon sa matinding trapiko na nararanasan Lakay doon sa dinaraanan naman nila sa may bahagi ng Calawag, Quezon Lakay, kaya may pagkaantala na nararanasan sa ilang biyahe ngayon. At may anong nangyari sa Calawag, Quezon? May aksidente ba doon, Giselle? Ang sinasabi Lakay ng dispatcher, ang bato sa kanila nung mga bus driver, meron kasi Lakay na kasikipan daw yung daanan doon Lakay, buhos yung mga sasakyan. Kaya matindi Lakay yung traffic, nasa 3 oras yung delay yung kanilang binabanggit. Okay. Paano nga pala yung mga, sabi mo fully book na? Paano yung mga gusto pang umuwi, Giselle? Wala bang mga extra bus na idadagdag para sa mga hindi na nakapag-book na pauwi ng probinsya? Lakay, walang problema doon sa mga kababayan natin na mga mag-walk-in o yung mga trans passengers dahil ang pagtiyak Lakay ng pamunuan ng PITX at maging ng mga nakausap natin na mga kinatawan Lakay ng mga bus company, meron silang mga karagdagan na bus Lakay na idinedeploy para doon sa mga walk-in. Huli po lang Lakay yung kanilang mga advance booking. Pero yung mga dito pa lang Lakay bibili ng ticket, kaya nilang i-accommodate yung mga yan Lakay. Yung kanilang mga extra buses na i-deploy Lakay, depende doon sa bugso o dami ng mga pasahero na nagwo-walk-in. So yung mga walk-in, yung mga chance passengers, Giselle, okay lang at ilang oras naman silang maghihintay bago makasakay? Oo Lakay, yung ilang pasahero Lakay sa mga nakalipas na araw, particular yung Bicol, siguro salit na rin Lakay yung binabanggit kanina na sobrang traffic Lakay. Yung mga ilang nagwo-walk-in na nakausap natin nasa 5 hanggang 8 oras Lakay silang naghihintay sa pila. Oo, nung mga nakalipas na araw Lakay. Pero ngayon Lakay, wala pang pila Lakay sa Pabicol bilang maaga pa rin Lakay. Wala pa gaanong pila. Meron lang ang mga na-accommodate ng Lakay yung mga nakahilera na upuan doon sa mga itinalagda na mga booth dito o yung pilihan ng mga ticket. Pero wala pang pila. Maluwag pa Lakay yung ibang biyahe Lakay kagaya nung Panorte, maliban Lakay sa Baguio City na fully book na rin yung ilang biyahe ng ilang basa
company para sa mahal na araw lahat. Ayan, ang isa pang problema dyan, Miss Giselle, ngayon maluwag pa dahil wala pang sweldo, pero bukas sigurado, pagka-sweldo na, sigurado dagsaan na kasi yan lang hinihintay ng mga kabayan natin bago mag-uwian yung sweldo. Ayan, hanggang kailan ba ang biyahe ng mga bus yan sa PITX? Biyernes Santo ba may bibiyahe pa rin? Oo, lakay Oh. meron. Sa buong Holy Week, meron lakay na bumabiyahe. Oo, dahil lakay, ang inaasahan ng PITX, yung pinaka-peak talaga ng mga kababayan natin na magsisiuwian. Ngayong linggo yan lakay, especially sa Huwebes Santo at sa Biyernes Santo. Kasama yung mga kababayan natin lakay na banggit mo nga kanina, hinihintay din yung kanilang sweldo. Yung iba naman hindi pinayagan na maagang magpakasyon at umuwi sa kanilang mga probinsya lakay. Okay, maraming salamat Miss Giselle. Teka muna, kumusta yung random drug test dyan? Ginagawa din ba sa PITX yan? Oo, correct lakay. Kapag ka ganito na may mga halimbawa ay Semana Santa lakay, kahit noong holiday season, kasama yan lakay doon sa mga hakbang na ginagawa ng pamunuan, kasama lakay yung mga partner agencies nila kabilang yung transportation department. Lakay, iyan yung itatanong natin mamaya lakay kay Transportation Secretary Vince Dizon kung meron bang mga nag-positive doon sa mga o kung lumarga na rin yung mga surprise drug test na ginawa nila sa mga sugat dito lakay. At kung meron bang mga nagpositibo, mamaya lakay Okay. mag-aabot ako ng mga detalye lakay at tatanungin natin yan sa kalihen ng DOTR. Okay, maraming salamat Miss Giselle Ricafort. Salamat lakay. Ito si Giselle Ricafort para sa TVZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort mula sa PITX sa Paranaque.